Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sir, sa ating mga PFP senatoriables, senator candidates, nandito ang ating incumbent senator, Senator Tolentino, ang ating former secretary ng DILG, Senator Benhur Abalos, at sa aking kababayan, ang ating People's Champ, Senator Manny Pacquiao, sa ating Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, sa lahat ng mga governors, congressmen na nandito, sa lahat ng mga party mates at sa ating mga kapwa kandidato ngayong 2025 elections, sa lahat ng mga party mates sa ating lahat, sa muli isang napakagandang hapon sa ating lahat. Ilang araw na lang at magsisimula na ang laban at magsisimula na ang kampanya natin para sa election 2025. Pinaalalahan lang natin ang lahat ng ating mga kandidato na dapat sa ating mga plataporma di gobyerno, dapat huwag nating kalimutan na dapat naka-align ito sa principles na meron ang ating partido. Dahil sa principles na meron ang ating partido, tinitiyak natin na naka-align ito sa pangarap ng ating mahal na Pangulo na kung saan tinitiyak na ang mangunguna at nangunguna sa serbisyo ay yung kapakanan ng ating mga kababayan. Ngayon naman, inaanyayahan po natin na umakyat sa entablado ang Partido Federal ng Pilipinas National Vice Chairman Antonio Ernesto Lagdameo Jr., Partido Federal ng Pilipinas President Reynaldo Tamayo Jr., Senator Francis Tolentino, former DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. at Senator Emmanuel Pacquiao para po iabot at ibigay ang best sa ating Pangulo. Inaanyayahan din po natin ang ating mahal na Pangulo na umakyat sa entablado. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Secretary Anton Lagdameo. Magsiupo po tayo sa iyong introduction at andito naman nandito ang ating top 3 senators. Nandito si Senator Francis Tolentino, andito si former DILG Secretary Benhur Abalos, and Senator Manny Pacquiao. Andito makipagsama-sama para sa atin upang tayo, dahil ito na katapusan na ng Enero, at ilang araw na lang mag-start na yung campaign period, kaya baka ito na ang pinakahuli nating pagkakataon na makapagsama-sama at makapagkonsulta sa isa't isa. And this might be the last chance for some of us to be able to bring to the national leadership of the party the issues that are facing all of you, kayong mga gobernador, kayong mga mayor, ating mga senador na kandidato. Baka ito ang last chance natin na makapagpulong-pulong na para naman lahat ng ating mga inaalala, lahat ng ating mga kinakailangan na hindi pa natutugunan ng ating partido ay maidala sa leadership ng PFP. And that is the purpose of these very important meetings and these very important conferences that we have. Ngunit bago pa tayo, siguro tama rin ang nabanggit ni Gov. June Tamayo na tayo, siyempre pagkadating na ng campaign period, masyado na tayong busy, marami tayong iniisip, marami tayong pinupuntahan. Ngunit bago tayo magsimula, huwag nating kakalimutan kung bakit tayo ay nagkaisa sa ilalim ng bandera ng PFP. Dahil kung kailangan lagi natin ipamaalala na sa nakaraang halalan,
ang mga PFP. Kahit na yung iba sa inyo, hindi pa official members sa PFP pero tumutulong na sa amin. But all of us together, tayong lahat, ang ating naging hangarin, ang ating ipinaglalaban ay ang pagkakaisa. At sinasabi, kaya naman, itong PFP ay sinama natin lahat ng maaring maisama natin. Hindi upang maging malaki at upang maging pinakamalaking partido, upang maging pinakamalaki at pinakamalakas na partido. Well, that is important also. Kailangan na matibay ang partido natin. Ngunit, ang tunay na dahilan kung bakit ipinagsama-sama natin lahat ng nakakaunawa sa ating hangarin ng pagkakaisa upang lahat ng tutulong sa atin sa pagpapaganda ng Pilipinas ay kasama natin at meron tayong sariling plano, meron tayong isang sinusundan na hangarin at layunin para sa ating bansa. Kaya tayo lumalaban, kaya tayo pumasok sa politika. Kaya galing lang ako sa graduation ng Development Academy of the Philippines. Nag-graduate ang mga ibang public servants sa kanilang mga postgrad na kurso. At ipinaalala ko sa kanila at ipapaalala ko rin sa inyong lahat. Kaya tayo nagserbisyo publiko. Siyempre, sa bawat kandidato, sa bawat na umupo na opisyal, ay may sariling dahilan. Ngunit, sa aking palagay, ang isang katangian na lahat ng ating mga kandidato, lahat ng ating mga miyembro, lahat ng ating mga naging opisyal ay pumasok sa ganitong klaseng trabaho upang tumulong sa taong bayan, upang tulungan ang inyong constituency, upang tulungan ang iyong bayan, nag-start sa barangay hanggang sa probinsya, at ang ating mga national candidates, ganun din, magiging senador. Lahat naman talaga ay makikita ninyo na kahit iba-iba ang pinanggalingan, kahit iba-iba ang pinagdaanan, laging nandyan sa likod ng pag-iisip ng bawat miyembro ng PFP na tayo ay nagsasama at nagkakapit-bisig upang tulungan ang taong bayan, upang pagandahin ang Pilipinas. Kaya naman tayo pumapasok sa ganitong klaseng serbisyo dahil wala namang magsasabi na ang pamumulitika ay madali. Kahit na napakayaman mo, kahit na napakaganda ng pangalan mo, kahit napakakilala ka ng buong constituency mo, ay mahirap pa rin ang trabaho. Kahit mahalal ka na, hindi natitigil ang trabaho. At lalong-lalo na sa ating mga local government official, ay alam naman natin na kapag kayo umupo bilang local government official, ay talaga naman bubuhos ang mga iba't ibang issue. Hindi ko tinatawag na problema ang iba't ibang mga issue na dumadating sa pang-araw-araw ng buhay natin. At yun naman ay ginagawa natin. At talaga nagtsatsaga tayo, nagsasakripisyo tayo. At kung minsan tinitiis lang natin ang mga masasakit na salita at mga maanghang na mga bitaw ng mga kakalaban natin dahil tayo'y naniniwala sa ating ginagawa. Naniniwala na ang ginagawa natin, itong sakripisyo man natin, itong kung meron man tayong dinadaanan na kahirapan, ito ay hindi para sa ating sariling kapakanan, kung hindi para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Kaya naman po, ngayon, kailangan na ngayon natin, dahil tayo naman ay nagkakaunawaan, nagkakaintindihan tayo na yan ang ating gagawin, yan ang ating ipaglalaban. Ngayon, how do we make those principles into reality? And that's what these elections are all about. That is why it is important that those like-minded candidates, kayo, mga miyembro ng PFP, tayo, yung mga ibang opisyal, at hindi pa ito ang kumpleto ng membership. This is only from dito sa area natin, dito sa bandang NCR at saka yung mga malalapit na lugar. Gagawa pa rin tayo ng mga ibang klaseng mga convention na ganito sa iba't ibang lugar upang kailangan marinig ng ating liderato ang pangangailangan ng ating mga kandidato habang maaga pa, habang may pagkakataon pa tayo na makipagpulong-pulong lahat. So let us use this opportunity that we have here now today
to put together I'm sure everybody has their own plans on how they will conduct their own campaigns. Hindi ang leadership ng PFP hindi ang leadership ng PFP ang magsasabi sa inyo kung paano patakbuhin ang kampanya ninyo. Mas alam ninyo sa amin yan. Ngunit ang kailangan malaman ng liderato ng PFP kung ano pa ang aming maitutulong dahil ang partido ay nandyan upang tulungan ang lahat ng mga miyembro. At asahan ninyo, tayo naman na asahan ninyo na kung ano ang kayang gawin ng partido, kung ano ang kayang gawin ng ating mga supporter, ng ating mga kaibigan na naniniwala rin sa pagkakaisa, ay kung ano ang kayang gawin nilang lahat ay gagawin namin upang tulungan kayo. Ang nais naming maging resulta, siyempre, ang lagi namin iniisip, dapat talaga sa unang-una, sa Senado, 12-0 dapat. Yan ang habol natin. At sa mga local naman, dapat 100% dahil yung mga membro natin, yung pinakamagagaling naman talaga sa local. Kaya dapat maipakita natin na itong pagsasama na ito, ito ang pagsanib puwersa nating lahat dito sa ilalim ng PFP. At bukod pa doon, sa ating mga koalisyon at pag-aalyansa sa iba't ibang partido na ipinagsama natin dahil sila rin ay naunawaan ang ating hangarin ng pagkakaisa. Ay lahat ay pinagkaisa natin yan. Kaya palagay ko naman ay napili natin ang pinakamahusay, pinakamagagaling at pinakamatibay hindi lamang sa eleksyon kung hindi sa serbisyo publiko. Kaya dahil ganun kataas ang quality ng membro at ng kandidato ng PFP, dapat basta kami sa leadership ng PFP sinasabi natin, walang dapat matalo dito sa ating mga kandidato dahil yan ang pinakamagagaling. Kaya gagawin natin lahat na kailangan gagawin natin lahat. Siyempre, nandiyan there are maraming mga aspeto ang eleksyon. Merong national, yung ating mga senatorial candidate. Meron siyempre sa local at sa lahat ng level, sa probinsya, sa city, sa municipality. At lahat yan, titignan natin kung ano yung pinakamainam na gawin. Kaya let us take this opportunity to get together to solidify our plans for the future. At tingnan naman natin kung paano ang pinakamainam at pinakamagandang gagawin para tayo ay magiging very effective dito sa eleksyon na ito. At we have gathered, I believe, the best people and the most effective public servants in the Philippines under our umbrella. Ngayon sa PFP at sa buong alyansa. At hindi natin masasabi hindi masasabi ng sino man na ating mga katunggali. Hindi masasabi na ang hinaharap natin ay napakahina, hindi marunong, walang alam. Walang ganyan dito sa PFP, walang ganyan sa alyansa. Kaya yan ang ipalaman natin. Dapat maunawaan ng taong bayan niya, ng ating mga magiging voter sa darating na Mayo. At huwag natin kakalimutan na nandito ang partido sa likod ninyo. Hindi lamang ang partido, lahat ng mga miyembro, lahat ng nandito na kasama natin, lahat ng mga miyembro na hindi nakarating ngayong araw. At ngunit nandyan at nagbabantay at nag-aabang sa mga gagawin natin, sa mga plano natin sa darating na campaign period hanggat sa halalan, ay lahat ito ay kasama ninyo, kasangga ninyo. At kung ano ang magagawa, hindi lamang ng partido, kung hindi ang inyong kapwa-membro ng PFP ay tutulungan kayo. Kaya yan ang kailangan natin gawin. Dahil pag nagtulungan ang isipin ninyo isang grupo na ganito. Pag lahat tayo, isa ang ating pag-iisip at pare-pareho ang ating tinutunguan at pare-pareho ang plano na ating sinusundan, sino naman ang tatalo sa atin? Wala naman pwede siguro na makaharap sa atin at masasabi ng mas marunong at mas maganda ang kanilang ginagawa. Kaya
Sa puso natin yan, huwag natin kakalimutan kung bakit tayo nandito. Huwag natin kakalimutan kung ano ang nagdala sa atin dito, ang ating hangarin, ang layunin, na pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, na pagandahin at ipagtanggol ang Pilipinas. At yan, sa palagay ko, basta't yan lagi ang ating pinapangarap, ay laging magiging tama ang ating ginagawa. Magiging tama ang ating tutunguhan. Kaya, ready na kayo? Okay, sige. At good luck sa inyo lahat. Kagaya ng sabi ko, nandito kami lahat upang makinig sa inyo kung ano ba ang mga nagiging issue dun sa inyo, kung ano yung mga kailangan gawin. At asahan ninyo, the PFP is the strongest party in the country today. And the PFP, that strong party, is behind you all the way. Good luck! Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo sa isang group photo, kasama naman po ang lahat ng panauhin. Kaya naman hinihiling po natin sa ating mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo. Mulit-muli po mga kaibigan, tayo po ay magsitayuan. Samahan po natin ang ating mahal na Pangulo para sa isang photo opportunity. All right, get ready, everybody, get ready, Mr. President, in 3, 2, 1.